Magandang umaga po sa bawat isa sa ating lahat. And marami po tayong mga kapatid na hindi natin kasama ngayon dahil sa mga karamdaman. Sa pagstay ko dito sa Doha at pagbabahagi ng mensahe, maliwanag pa sa aking isipan kung ilang beses ako na nag-preach patungkol sa pagkatapos ng bagong taon or before New Year. Itong mensahe na ito ay alalang-alala ko pa na pangalawang beses lang akong gumawa na New Year's resolution message. Kaya yung title niyan is God's Resolution. Hindi pa naman siguro huli, second Friday pa lang, January 11, 12, na marahil ang iba sa atin ay may mga New Year's resolution. Sino sa ating mga Filipino, kinalakihan na natin na may mga kanya-kanya tayong New Year's resolution? Tama ba? Sino may New Year's resolution for 2024? Yeah. What is a resolution? Tiningnan ko siya sa dictionary. Kumpare ko si kumparing Google eh. So most of the time, tinatanong ko si kumparing Google. A resolution is a firm decision to do or not to do something. So, a firm decision to do. So, that's why may New Year's resolution tayo. Are we firm to do that New Year's resolution? And a resolution is the quality of being determined or resolute. Resolute ba tayo? Are we determined to do our New Year's resolution? Or for how many years na nag-exist na tayo hindi man lang natin nasunod yung New Year's resolution natin. Ilan ba yung New Year's resolution natin sa taon-taon? Marami or isa lang? Pero I believe may mga New Year's resolution tayo. And it is the action of solving a problem or contentious matter. So, action of solving a problem. So that's the meaning of resolution. Steadfast or resolutely or dutifully firm and unwavering. Isa sa mga karakter ng Diyos is steadfast. Kaya nga, sabi dyan sa title, God's Resolution. Eto na. For 2024, Forbes Health One Poll Survey found some resolutions to be more common than others, with the most popular goals including. So, may survey na ayon dyan for 2024. Saan kaya tayo kasama dyan? Improve fitness. So, ayon sa datos na yan, 48% daw ng tao, ng populasyon, for 2024 ay may resolution na improve fitness. And improve finances, to 38% ang datos. At ang pangatlo, improve mental health. Kasama ba sa New Year's resolution natin na magkaroon ng improvement yung mga maayos na ating pag-iisip, no? Or baka naman pagpasok pa lang ng New Year bombarded ka na ng mga problema, pagsubok. Tapos kasama dyan yung lose weight. Ang datos niya is 34%. Kasama ba sa resolution nating 2024 ang magbawas ng timbang or just maintain? Or improve diet.
Or baka naman hanggang ngayon, 2024 na, marami na tayong nararamdaman, mahilig pa rin tayo sa mga fatty foods. Baboy, baka, bulalo, mga dietary products. Diba? Yeah, veggies. Oh, tama yan. So, saan natin nakikita yung ating mga sarili sa datos na yan? Less popular resolutions include traveling more. 6% lang daw yan. Meditating regularly is 5%. Napakababa. Drinking less alcohol, wow, may 3%. And performing better at work. So, 3%. Sino yung may New Year's resolution na I'll do my best sa trabaho ko? Di ba? Same. So, yan yung mga other datos. Yung binasa natin sa text na Romans 5, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin. And so death spread to all men because all have sinned. Tayo po ay manalangin muna bago po tayo magpatuloy. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan, sinasamba at dinadakila. Kahit pa man sa mga sandaling ito na hindi maganda ang ibang pakiramdam. Ang bawat isa sa amin may mga karamdaman. At marahil dahil sa weather, pagpapalit ng panahon, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan for another day na ibinigay mo sa amin. Kahit na ang mga pisikal na katawan namin ay pagod. Maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ginising mo kami. Binigyan ng pagkakataon muli na mabuhay, makita ang ganda ng araw, ng inyong creation. At kahit pa man, Lord, makita ang bawat isa sa amin na muli nandito sa loob ng iglesyang ito. Salamat at ikaw ay Diyos na mabuti. Dalangin ko, Panginoon, sa mensahe na inyong inihanda ay ikaw ang siyang magngusap, magpaunawa sa amin. Makita namin, Lord, ang kadakilaan mo, kabutihan mo. Dalangin namin, Lord, sa pagpasok ng taong 2024 ay tulungan mo kami na mamuhay ng naayon sa inyong kalooban at ang anumang mga hinaharap namin ay aming ipinagkakatiwala sa inyo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Pagpalain mo ang inyong mensahe. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. So, God's resolution. Amen. So, kanina, ayon sa datos na yan, dahil God's resolution nga yung topic natin, ay makikita natin na ayon sa survey, ay may mga resolution na mag-improve ang kanilang pamumuhay sa taong 2024. Ang kasama nga dyan yung mental health, finances, yung fitness, diet, yung iba dyan, magta-travel more, at magme-meditate. Pero dito sa Romans chapter 5, therefore, just as sin came into the world through one man, and death through sin. Dahil ang kasalanan ay napunta sa mundo, dahil sa unang tao, si Adam and Eve. Kaya naman,
ang kamatayan ay lumaganap. Death through sin, and so death spread to all men because all have sinned. Kaya marami ang mga suffering sa mundo na mamatay ay dahil sa kasalanan. Alam natin that the two requirements of God is the penalty of sin is death. The penalty of sin is death. Madalas na natin napapakinggan ito. At ang pangalawa, perfect obedience. So, ano ang kinalaman nito sa title na God's Resolution? The two requirements of God is the penalty of sin is death and perfect obedience. In 1 John chapter 4, starting from verse 9, in this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Verse 10, in this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sin. So dito, ayon sa sulat ni Juan, makikita natin na minahal tayo ng Diyos kahit pa man nung tayo makasalanan pa. At dahil sa pagmamahal na yan, kahit makasalanan tayo, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak para magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So that's God's resolution. That's the solution of God. Sabi nga natin kanina, a resolution is a firm decision, a quality of being determined or resolute. A resolution, the action of solving a problem. At ito ang solusyon ng Diyos. Sapagkat ang kabayaran ng kamatayan, ang ng kasalanan, ay kamatayan. Kaya ayon dyan sa sulat ni Juan sa 1 John chapter 4:10, in this is love, not that we have loved God, but He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Kaya naman, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Hindi dahil sa we love Him, hindi dahil sa we seek Him, pero ang katotohanan, minahal niya tayo, una pa man kahit tayo ay makasalanan pa. Because this is also my second, although hindi na siya pangalawang pagpipreach ko ng New Year, kundi halos pangalawang message ko na ginawa for long time. Kaya ang approach na ginawa ko dito is topical, which is ang normal ko naman na ginagawa sa Acts series natin is contextual, expository. Pero dahil nga sa gusto kong i-relate sa pagpasok ng bagong taon, kaya gagamitin ko yung topical sermon. Although sa bandang huli, it will fall also doon sa expository sermon. God's resolution. God's resolution. God expressed His affection.
dahil sa solusyon ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, He expressed His affection. Bakit ko nasabi? Because God is the best lover. Yung affection na yon, ipinahayag niya yon. Nagpapakita na ang Diyos ay best lover. In this is love, not that we have loved God, but that He loved us. Sa 1 John chapter 4:10. So, hindi dahil sa we seek Him, hindi dahil sa hinahanap natin siya or sinasamba natin siya. He is the best lover kasi He loves us kahit nang tayo ay makasalanan pa. Hindi tayo karapat-dapat pagkos. Dahil sabi nga natin kanina, ang unang requirement ng Diyos, the penalty of sin is death. And yet, because God is the best lover, He expresses this kind of affection kahit na tayo ay makasalanan pa. And therefore, God is the best lover. Hindi siya humihingi ng kapalit. Hindi siya tumitingin kung ano man ang dami ng pera natin sa bangko. Hindi siya tumitingin kung ano ang hitsura mo, kung ano yung katayuan mo, estado mo sa buhay, kung ano ang trabaho mo. Hindi siya tumitingin sa kung ano yung mga suot natin sa ating mga katawan, anong brands yan. By the way, nagpapasalamat ako sa sponsor ko sa bago kong sapatos. Yan. Anong brand? Sabi ko nga po, hindi mahalaga sa akin kung anong brand, di ba? Ang mahalaga, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon kasi matagal ko ng dream na magkaroon ng white rubber shoes. Di ba? Hindi ko sinasabi yun. Kahit na naka-all black sana ako, gusto ko sana lahat terno-terno. Pero sabi kasi nung sponsor ko, gusto niya na makita daw na suot ko sa simbahan. Pero I really love it. Maraming salamat. Ano lang yan? Diba? Segway. God is the best lover. At ang pangalawa, He expressed His affection to His creation. Kanino ba ini-express ng Diyos ang kanyang pagmamahal? If He is the best lover, natural, meron siyang pinagtutuunan nito ng kanyang pagmamahal or pag-ibig. Kaya kung tayo ay naghahanap ng someone, God is the best lover. Ang tao, mafe-fail tayo. Why? Because nobody is perfect. Nobody is perfect. Kahit anong faithful ng tao sa atin, minsan nakadepende yan sa mood. Diba? Minsan nakadepende yan kung ano yung ginawa sa atin. Baka na-offend natin siya, magbabago na yan. Diba? But God is the best lover. Sabi ko nga, minahal niya tayo kahit tayo hindi karapat-dapat mahal. So hindi siya nakabase ang pagmamahal ng Diyos, yung pagiging best lover niya sa kung ano ang tao. And yet, we are only His creation. So, because of that, God is the best creator. Do you agree? Amen. Do you agree? Amen. Agree. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. You like them? Of course. Not so much, but okay. I'm trying. Ang sabi nga, pinagpagura niya ng Diyos yung pagmumukhang yan. Because God is the best creator. Di ba?
At dahil dyan, sabi dyan, parang nakalimutan ko yung saan hinugot yun ah. Then God said, as a Genesis chapter 2, then God said, let us make man in our image, after our likeness. Are you not blessed? Because you have the best creator? You have the best lover? Kahit ganito lang yung pagmumukhang to. Kahit ganito lang yung height na to. Di ba? God is the best creator. Hindi siya nagkakamali. Kahit ganito lang yung size natin. Di ba? Because He created us in His own image. In their likeness. So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Inulit pa, no? Parang redundant. Para lamang ipaunawa sa atin that we were created by God according to their likeness. That's why He expressed His affection, His love to His creation. God is the best lover, and now God is the best creator. Hindi nagkamali ang Diyos sa paglilikha sa iyo. Amen? Amen. At sa verse 28 ng Genesis chapter 2, and God blessed them. That's how blessed we are. Amen? Sabihin natin, I am blessed. Parang mahina. I am blessed. Because I have the best creator. Kaya sabi dyan sa Genesis chapter 2, verse 28, after He created us in His image, God blessed them. God bless us. Kaya hindi tayo naniniwala sa swerte. Yung parang tumira ka lang sa langit, bahala na kung sinong tamaan dyan. May ibon na tamaan o wala. Hindi siya ganun lang. Kundi, God has a purpose sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. God has a purpose kung bakit tayo nandito sa mga sandaling ito ngayong 2024, January 12. Amen? Hindi nagkataon yon. Hindi kasi in-invite lang ako ni Brother Johnny. Ginising pa nga niya ako kahit gusto ko pang matulog. Di ba? God is the best creator. At ang pangatlo, so because of He expressed His affection to His creation, He decided His contribution. He decided His contribution. At ano yon? Dito pinapakita, God is the best giver. God is the best giver. Why? Because in James chapter 1:17, it says, every good gift and every perfect gift is from above. So lahat daw ng mabuti, perfect, ay mula sa Diyos. God is the best giver. Tingnan ninyo ang inyong mga sarili ngayon. Balikan natin ang nagdaang taon, 2023. Masasabi mo bang hindi mabuti ang Diyos? Marami mang mga pagsubok sa buhay, minsan parang hindi ka na nga makahinga. Di ba? Naalala nyo ba minsan na parang halos taon-taon na lang, nasasabi nyo ba sa inyong mga sarili na halos taon-taon na lang parang hindi ka nawawala ng pagsubok? Sino rito hindi nakaranas for the whole 2023 na mag-suffer emotionally, health, naging masakitin, or walang problema? Kung naranasan natin yon na hindi tayo na problema, nag-suffer, naghirap sa buhay, baka hindi tayo anak ng Diyos. Baka wala tayo sa presensya ng Diyos. So God decided His contribution.
At nagpapakita yan that God is the best giver. At pangilan na to? Pangapat? Because of that, God sent His provision. God is the best provider. Minsan, madalas, hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin sa mga problema natin, mga finances natin. Lalo kung may mga nag-aaral kang mga anak sa kolehiyo. Tapos, kakarampot lang ang sahod na nakukuha natin. Hindi pa binabayaran minsan yung mga overtime natin, yung mga allowances natin. Kahit na yung mga engineers na mga kapatid natin dito sa loob ng iglesia, ay hindi na nila natatanggap. Ang iba pa sa kanila ay binawasan, 25%, 30%. But God sent His provision. Nagpapakita lamang na ang Diyos natin is the best provider. Kanina sa ating prayer, narinig natin na may mga kapatid na nangangailangan ng mga finances sa araw-araw at hindi natin alam. Sabihin mo sa sarili mo, kapatid, God is the best provider. God is the best provider. In Genesis chapter 22, verse 13, and Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram, caught in a thicket by his horns. Ito yung kwento na kung saan sinabihan ng Diyos, binigyan ng commandment si Abraham na pumunta sila ni Isaac na kanyang nag-iisang anak sa mountain para sumamba. Alam naman natin na ang kwento ni Abraham, at sino bang asawa ni Abraham? Si Sarah, na matanda na siya at hindi pa siya nagkakaanak. Dahil sa katandaan na yan ay matagal nilang ipinapanalangin na bigyan sila ng anak. At binigyan sila ng Diyos kahit sa kanilang katandaan. Nag-iisang anak. And that's Isaac. Pero ayon sa kwento, sa Genesis 22, binigyan ng commandment ng Diyos si Abraham na sumamba. At hindi alam ni Abraham na ang ihahain niya pala ay ang kanyang nag-iisang anak. Itinali niya si Isaac, inhiga niya, itinali niya. And he is ready to kill his only son, Isaac. Kaya sabi diyan sa verse 13, and Abraham lifted up his eyes and looked. Sasaksakin na niya. And behold, behind him was a ram. Sabi ng Diyos, itigil mo yan. Napatunayan ng Diyos na si Abraham ay ready na sumunod sa Diyos kahit na maging kapalit nito ay ang kanyang nag-iisang anak na matagal nilang pinapangarap. At itinigil nga niya, instead of offering his own son, Isaac, ay nag-provide ang Diyos ng ram. Kaya God sent His provision. God is the best provider. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, God is the best provider. Alalahanin natin, that's God's resolution. So for the whole 2024, wag nating kalimutan, God is the best lover, God is the best giver, God is the best provider. Amen? Amen. And in verse 14, so Abraham called the name of that place, the Lord will provide. As it is said to this day, on the mount of the Lord, it shall be provided. Redundant na naman, ano? Pinatutunayan lamang ang kwentong yan,
God is the best provider. Huwag natin niyang kakalimutan, mga kapatid, for the whole 2024. Panglima, after His provision, there is included His invitation. And this invitation is the best invitation. In Luke chapter 14, 16, 17, a man once gave a great banquet and invited many. And at the time for the banquet, he sent his servant to say to those who had been invited, "Come, for everything is now ready." Ang isang lalaki, isang hari, parable ito nag-invite siya dahil may banquet siya. At inutusan niya ang kanyang servant na lumabas. Come, for everything is now ready. Kung ikaw ay maiimbitahan ng hari ng Qatar, ano ang ating mararamdaman? Maaaring it's a big privilege, di ba? Na hindi ka naman kilalang tao. Wala naman tayong kwenta, ano naman paki natin. Di ba? Sino ba tayo? And yet, sasabihin ng emir, "Come to my house and join with me." At ganito yung inexpress ng Diyos dahil nga sa kanyang pag-ibig ay this is the best invitation kung mabibigyan tayo ng pagkakataon. Kaya sabi diyan, best because everything is ready. Everything is ready. Magpasalamat tayo, kapatid, kasi minahal tayo ng Diyos kahit tayo makasalanan pa. Kaya nga, nung nagkasala ang unang tao sa Garden of Eden, hindi sila namatay. Ang sabi ng Diyos, kanin nyo ang lahat ng bunga. Huwag nyo lamang kakanin ito. Sapagkat oras na kinain nyo yan, kayo ay mamamatay. Bakit hindi namatay si Eva at Adan? Ang sabi ng ibang mga theologian, namatay spiritually. Pero ang katotohanan, Jesus Christ, the Lamb of God, was slain before the foundation of the world. Siya ang umalili na dapat ang tao ang mamatay. Kaya nga, it is the best invitation kasi everything is ready. Pupunta ka na lang doon, kakain. At dyan nga po pumapasok yung substitution. The perfect sacrifice. It is not best. It is not better. It is not an ordinary ram or goat, but it is the perfect sacrifice. Sa lumang tipan, they required a perfect sacrifice. Kaya dapat kung magdadala ka ng hayop, tupa, dapat walang kapinsanan yan. Kasi hindi sa perfect. Pero dahil sa resolution na yan ng God, sa solusyon ng Diyos, dahil siya ay best lover, best giver, best provider, He is the perfect sacrifice. In Hebrew chapter 9, verse 13, "For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of the 5 person with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh." Noon pa man, required na talaga
ang perfect sacrifice. In verse 14, how much more will the blood of Christ? Kung tinatanggap ng Diyos yung mga hayop para magkaroon sila ng kapatawaran sa lumang tipan, how much more the blood of Christ? Kaya dyan yung pumapasok na substitutionary work of our Lord Jesus Christ. He is the perfect sacrifice. God's aspiration. Ano ang hangad ng Diyos nang ginawa niya yung God's resolution? God is patient. Bakit? Anong kinalaman na patient ang Diyos? Because the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you. God is patient. Kaya hanggang ngayon, kahit matigas ang ulo natin, God is patient. Kahit na nais ng Diyos na ito yung gawin natin, tumalima tayo sa Diyos, sumunod tayo sa Diyos, God is very patient. For how many years that we already exist in this world, ilang New Year's resolution na, yung New Year's resolution natin, at ganun-ganun pa rin, but God is still patient toward us. Kahit nga hanggang ngayon eh. That's why until now we exist here. Because God is patient to all of us. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Kaso, normal sa atin na matigas ang ulo natin. Ayaw pa rin natin sumunod sa Diyos. Kaya nga naririnig natin ang mga ganitong mensahe sa mga pagkakataon na ito. Kasi mapagpasensyoso ang Diyos sapagkat mahal niya tayo. And yet we keep on ignoring Him. We disregard God. Maalala lamang natin ang Diyos kapag may mga problema na tayo, may pangangailangan. Lord, hindi ko na kaya. Kaya dyan, nananalangin na tayo. Promise, Lord, for 2024, magiging mabuti akong tao. Susunod ako sa iyong kalooban. Pero kapag sinulusyonan ng Diyos ang ating mga suliranin, mga sufferings, mga problema sa buhay, ay tila nakakalimutan natin muli ang kabutihan ng Diyos. Ganun pa man, God is still patient toward us. This is God's aspiration. At ang panghuli, becoming culmination. Bakit siya patient toward us? At dito niya nais maranasan natin sa pagtatapos ng lahat ng bagay sa mundong ito, that we may have this best gift. What is this best gift? For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Kaya hanggang ngayon, mapagpasensya ang ating Diyos kahit matigas ang ating ulo. Kasi ang gusto niya, magkaroon tayo ng eternal life sa culmination na yan. Pagkatapos ng lahat ng ito dito sa mundo. If you are aware sa mga nagaganap sa buong mundo, halos may mga threat of war. May threat ng war ang North Korea sa South Korea. Nagre-react ang Japan. Hindi pa hanggang ngayon natatapos, more than a year na ang gera between Russia and Ukraine. Merong sabi-sabi na may threat ng war ang China toward Taiwan.
At ngayon, may mga kaguluhan din na nangyayari sa Red Sea. Ang India, toward mga drones na pinapalipad ng Houthis. So, sa lahat ng anggulo, kung aware tayo sa mga bali-balita na nagaganap sa paligid, sabi nga nila, it is possible by 2025 ay magkaroon ng Third World War. And who knows kung kailan yung culmination na yan, yung pagtatapos na yan. Hanggang kailan ang mundong ito? At ang tanong na yan, do we have that eternal life? The best gift na nais ng Diyos na magkaroon ang bawat isa sa atin. Hindi man natin maabutan ng 2025, who knows? Hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa buhay natin. Hindi naman sa pananakot. Are we ready to die? May mga napapanood ako that they are afraid to die. Pero hindi natin alam. Hindi natin hawak ang buhay natin. Kaya nga, God is very patient toward us. Kasi hanggang ngayon, nag-i-exist tayo para bigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng eternal life na yan bago sa pagdating niya or matapos ang mundong ito. Kailan tayo tatalima? To recap, God's resolution, makikita natin yan sa isang bersikulo sa John 3:16. God expressed His affection. That's why in John 3:16, God so loved for His creation, yung mundo, the world of man. And God decided His contribution, the reason He gave. God sent His provision. That's why God is the best provider. He sent His only Son. With His invitation, anong invitation na yan? That whoever believes, sabi sa John 3:16, that whoever believes, it is God's invitation. Best invitation for substitution because it is only through Jesus Christ. And God's aspiration, that's why He is patient toward us, dahil ayaw niya na mapahamak tayo. Ayaw niyang mapahamak tayo. And for the coming culmination, that all of us may have eternal life. Amen? Amen. So this is God's resolution. Na makikita natin sa iisang bersikulo. John 3:16. Sabi ko nga po, dahil God's resolution, topical siya, but in the end of this message, in-exposit natin ang John 3:16. This is the gospel of Christ. So, the only solution is the gospel of Christ. Because there is two God's requirement na sinabi nga natin from the beginning. The penalty of sin is death. Kaya tiyak, mga kapatid, ang lahat sa atin ay mamamatay. Because we are all sinners. Kaya may namamatay. Ayaw man nating mamamatay, we will die. Sabi minsan ng isang kilala ko,
Death is sure. Ayaw man natin. Pero wala tayong magagawa. Ang tanong lang, kailan? Pero praise the Lord. Because bago, nung pagkatapos ng magkasalan ni Eva at Adan, Jesus Christ, the Lamb of God, was slain before the foundation of the world. Binigyan na niya ng solusyon ang problema ng tao. He was determined, resolute, to solve a problem. At ang pangalawang requirement ng Diyos, perfect obedience. Kaya naman, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Kasi we cannot do all the commandments of God. Sabi ng isang mayaman sa ating Panginoong Jesucristo, Teacher, what must I do to be saved, to inherit the kingdom of God? Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Do all these things na nakasulat sa inyong commandment, the 10 commandments. Ang sabi ng mayamang binata, lalaki, ginawa ko na ang lahat ng iyan. Pero ang sabi ng ating Panginoong Jesus, then share your wealth. At tumalikod siya, umalis na may kalungkutan. Why? Because ang kalooban ng Diyos, ang requirement ng Diyos ay perfect obedience. At ito, ang dalawang ito, ang hindi natin kayang bigyan ng solusyon sa buhay natin. This is the reality. Kaya hanggang ngayon, ang tao ay namamatay. Ang tanong lang, kailan ang oras natin? So this is the gospel of Christ. There is surety. Because it is a finished work of Christ. Kaya walang puwang na magtitiwala tayo sa ating mga sarili. The other, for how many nights, pinapanood ko yung translasyon na nagganap. At marami nang ang pagbabago. And yet, how many devotees ang araw-araw pumupunta ron? At napanood ko sa GMA7, may mga pagkakataon pa na nai-interview ang iba. Ito na yung kanilang panata. Kasi gusto ko na magkaroon ng kagalingan yung anak ko. Magkaroon ng kagalingan ang tatay, mga magulang ko. Maging maayos kami ang aming buhay sa panibagong taon ng 2024. Ilang milyon ang pumupunta doon sa translasyon sa Manila. Nilagyan na nila ng harang, ng box. At ang makikita lamang ay ang dulo ng cross sa bandang Pitan. Para maiwasan na masira. Dahil matagal na daw yun. Pero, ang ating bang buhay ay nakasalalay dito sa mundo? Sa anumang bagay na nandito sa mundo? Ang ating bang buhay ay nakasalalay sa ating mga kumpanya? Mga trabaho? Sa ating bank accounts kung ilan ang laman yan? Sa ating wealth? Kaya nga, ang God's solution ay matitiyak lamang dahil nakasalalay ito, nakadepende ito sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi dahil sa ating mabuting gawa. Lord, naging faithful ako. I've been serving you for how many years dito sa Doha? Ang dami ng mga kaluluha ang na-invite ko sa loob ng simbahan. Pero kapatid, wala doon ang ating kaligtasan. Dahil naging faithful tayo na servant. Dahil nagpagamit tayo. But, if we will put our faith sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ay tiyak, may katiyakan yan.
Kaya sabi dyan, the gospel of Christ ay may katiyakan because it is a finished work of Jesus Christ. Are you sure that you have eternal life? Amen. Pero ang iba, parang hindi sure. Then this is the right time for us, brothers and sisters, to make it sure. Kaya nga ito ang mensahe sa atin ng Lord. Kahit na hindi natin siya pinapansin, and yet He's still patient toward us. Kaya hanggang ngayon, buhay tayo. Hindi niya kinukuha yung buhay natin dahil binibigyan niya tayo ng pag-asa. At ang pag-asa na yan ay may katiyakan kung ang pananampalataya natin, ang buhay natin ay pinagkatiwala natin sa Diyos, sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. This is the gospel of Christ. Perfectly and completely. Nothing can be added. Wala na tayong maidadagdag, mga kapatid. Hindi na natin pwedeng ulitin because it was done. Ginawa ito, tinapos ito ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya this is unrepeatable. Final and unrepeatability cannot be repeated again because it is already finished. Wala na tayong maidadagdag. It is perfect because He is the best God, the best lover, the best giver, the perfect sacrifice. Perfect na siya. Kaya wala na tayong maidadagdag. Ang gawin na lang lamang natin ay tanggapin yung kanyang best invitation na kanina nating tinalakay. God is the best provider, kaya isinugay niya ang kanyang bugtong na anak para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So the gospel of Christ, kung sinampalatayanan natin yan, you are sure. And it is perfect and complete. Wala na tayong maidadagdag. Hindi dahil sa mabuti nating gawa. And it is final and unrepeatable. Sabi sa 2 Thessalonians chapter 3, but the Lord is faithful. He will establish you and guard you against evil. Against the evil one. And we have confidence in the Lord. Kaya confident tayo. Na kapag tinanong tayo ng ating mga kaibigan, are you saved? What is your final answer, brothers and sisters? Of course, I am saved. Why? Because the Lord is faithful. We have the confidence because God is the best provider. Kaya kahit anumang problema natin that we will encounter throughout 2024, we are confident because God is the best provider. God is the best giver. Kaya sabi dyan, and we have confidence in the Lord about you, that you are doing and will do the things that we are command. Ang sabi ni Pablo, may the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. Remember, kanina, sa unang slide, after giving us what is the meaning of resolution, steadfast. God is faithful. The steadfastness of Christ. Kaya, mga kapatid, may this message, may this truth that we heard this day will put our faith
to Jesus Christ. At anuman ang mangyari throughout 2024 ng mga pagsubok, sufferings, mga problema na minsan tingin natin hindi na natin kayang dalhin. God is faithful. He loves us regardless kung sino man tayo. The Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one. Ito ang pangako na isinulat ni Saint Paul sa kanyang mga kapatid sa Thessalonica. And this is God's resolution. Hindi man natin matupad yung mga resolution natin, but rest assured, pinatawad na niya ang ating mga kasalanan. Amen? At wala dapat tayong ipag-alala. Palakpakan natin ang Panginoon. Manalangin tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katotohanan na ipinahayag mo sa amin. Maraming salamat at ang pag-ibig ninyo ay dakila. Isinugo ninyo ang inyong bugtong na anak at siya ay nagkatawang tao upang kami ay magkaroon ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, sa mga pagkakataon na to, kung nararamdaman mo na ang Diyos, ang banal na Espiritu ay nangungusap sa puso mo at wala ka pang katiyakan na anumang oras na mawala tayo dito sa lupa, kunin ng Diyos, bawiin ng Diyos ang ating mga buhay. At kung wala ka pang katiyakan na ikaw ay may buhay na walang hanggan, this is the right time, brothers and sisters, to trust Jesus Christ and what He has done on the cross para sa ating mga pagkakasala na magkaroon ng kapatawaran. Inaanyayahan ka ng Diyos na ibigay mo ang iyong buhay, sampalatayanan mo si Kristo upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung wala ka pang katiyakan that you have eternal life, this is the time, brothers and sisters. At kung nais mo sampalatayanan ang ginawa ni Kristo para mapatawad ang ating mga kasalanan, hindi na natin kailangan magsakripisyo. Namatay na siya more than 2,000 years ago. Ang nais lamang niya, sampalatayanan mo ang kanyang ginawa. Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Patatawarin ka ng Diyos. Would you like to start 2024, your whole year, ay manumbalik sa presensya ng Diyos? Pwede mong itaas ang iyong kamay, kanang kamay, at ibaba pagkatapos na itaas ang palatandaan na tinatanggap mo ang kanyang kaloob na buhay na walang hanggan. Amen. Ibaba na po natin. Meron po ba? Hindi ba napakasarap alalahanin ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos? Habang tayo kanina ay nag-praise and worship, ramdam na ramdam natin ang presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Ganyan kabuti, ganyan kakamahal ng Diyos. Pwede mong itaas ang iyong kamay kung nais mong maghari, sampalatayanan si Kristo, at ikaw ay kanyang patatawarin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Itaas mo at ibaba mo ulit habang ang lahat ay nakayuko. Maaaring nahihiya tayo
Ganun pa man, kung yan ang hangarin mo na gagawin at nahihiya ka, sumunod ka sa aking panalangin. Panginoong Yesus, maraming salamat. Ikaw ay nagkatawang tao. Kinuha ang aking mga kasalanan at ikaw ang siyang pinarusahan hanggang ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Sinasampalatayanan ko na ikaw ang umako ng aking mga kasalanan. Ikaw ang namatay. Sinasampalatayanan ko, ikaw, Panginoong Hesus, sa mga sandaling ito. At nang ikaw ay mamatay, muli kang nabuhay sa ikatlong araw. Palatandaan, Panginoon, na pinatawad mo ang aking kasalanan. Purihin ka. Ikaw ang aking Panginoon at tagapagligtas simula sa araw na ito. At ang sabi ninyo sa banal na kasulatan, ang sino man ang sumampalataya kay Kristo Jesus ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Salamat, Panginoon. Ibinilang mo ako ngayon na anak ng Diyos. Salamat, pinatawad mo ang aking mga kasalanan. Ikaw ang patuloy kong pagkakalooban sa sampalatayanan, pag-aalaya ng aking buhay simula sa araw na ito. Pinupuri kita at pinapasalamatan. Ikaw ang karapat-dapat dakilain. Dalangin ko ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mananalangin po ako. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Salamat sa inyong mensahe. Salamat sa mga katotohanan. Ikaw ang siyang patuloy na magpala sa bawat puso't isipan na naririto sa bulwagang ito. Patuloy kang maghari. Patuloy ikaw ang siyang kumilos sa aming buhay. Patawarin mo kami muli, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at mga pagkakasala. Dinadakila ka namin at pinapasalamatan. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.